So yun, what's up mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Lah, bakit kaway na pindot ko? Ay, kaya pala mahina yung mic. Kaya pala mahina yung pandinig ko sa boses ko kasi isang headset lang yung nakasalpak sa tenga ko, sa ilong. So yun, isang mabiyayang araw sa ating mga ka-Dabarkads. Kamusta kayo? At ito, panibagong bakbakan na naman. Panibagong bakbakan na naman ang matutunghayan nyo sa walang kakupas-kupas, walang lait-lait sa mukha. Walang iba kundi si Jay Gitata. Type yung introduction eh. So mga Dabarkads, pag-usapan natin to itong isa na namang pinapauso ng mga kalaban na itong banat daw ni Henyo Master na kahit sila na daw yung nanalo, bakit pa daw buwabanat? So explain din natin nyo kung banat ba to or sadyang ito lang ho yung na-post ni Henyo Master, no? At itong GMA ay ano ba naman? Itong GMA nga po mga ka-Dabarkads, papatingin ako dun eh. Titingnan ko yung yung tag dito sa hayop na to. Hayop na yung may gano'n na ang tagdan, mantis ba yan? Sa Tagalog nakalimutan ko yun. Oh, pa umakit siya sa may kutsyon na. Sabi nila swerte daw yan. Magagrab ko daw lahat ng swerte sa So ito nga yung GMA ay todo tanggi na minsan daw ay hindi daw sila lumabag sa batas natin kapatungkol sa copyright issue ng Itbulaga trademark ng Tito Vic and Joey at ng Taypayansi ng Halusos Brothers. Ewan ko na lang At syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Okay ba yung boses ko, guys? Okay ba yung ko dito? Baka mamaya pangit nung tawag dito nung dating ng boses ko. Murahin lang kasi itong nabili ko na pero okay na kahit paano siguro naririnig nyo naman na ako, di ba? So, unahin natin to bago tayo mapunta dun sa mga main topics. Wow, topics. Bagay, marami topics. Pwede naman. Main topic natin. Ito nga. May kita nyo. Ito na naman si Poknoy. So, may mga... Sige lang, ano lang kayo. Wait lang, liwanagan natin. Magdadada lang kayo dyan na ongoing naman na. Kaya waiting na lang kayo, ha? Siguro gulantang tong mga to, no? Kaya siguro, akala niya siguro nagbibiro kami. Na mga Dabarkads, siguro gulantang tong taong to, na akalain mo yun, sasabihin, paano kami makakasuhan? Hindi naman nakikita yung mukha namin. Kaya kasi hindi kayo nag-iingat eh. Ano ba naman kayo? High-tech na tayo ngayon. Wala nang imposible na pwedeng gawin, no? Lalo't sa computer. Sabi ko yung cellphone pa lang gamit ko, paano kapag laptop computer na to, di tapos na kayo. So ito yung sabi niya, ito yung post niya. Makikita niyo dyan sa screen, nabudol ka ba? Hindi naman, bakit? Wala silang hangad kung hindi pabagsakin ng Taypayansi na may kumulang 200 empleyadong may mga pinapakain. Okay, ito pala yun. Siguro mga ka-Dabarkads, tsaka natin ito pag-usapan kasi may content po ako mapatungkol po sa mga empleyado ng Taypayansi na itong 200 na sinasabi nila ay napakalabo po nito. Isa po itong malaking kasinungalingan. Pero mo stop magiging 200. Ano yun? Araneta Coliseum? Sa Araneta Coliseum ba palagi naka-show ang Tito Vic and Joey noon? Diba? Okay. So sa next natin na
sa next natin na video to pag-usapan. So, hindi ko muna ito papansinin, no? Oo, hindi mo natin pansinin yan. Mag-chat ako doon sa nag-send sa akin. Sa next vlog ko yan. At may alam ako dyan. Aha. Thank you. Okay, dito tayo. Ito na. Ito si ano. Ang walang kakupas-kupas. No, ito rin isa. Sino ba to? Si Lance ba to? Si Brian. Kasi Brian nata to. Ewan, nakalimutan ko yung pangalan niya. So, ito nga yung isa sa mga banat ni Henyo Master na ginawan na naman ng artikulo ng mga GMA Pro page. So, nakaisang katangahan na artikulo na naman ho, no? So, ito sabi niya rito, sabi niya, ang post kasi ni Henyo Master, EAT na It Bulaga na tanghaliang pinakamasarap. So, na may bit-bit dito sa Henyo Master na, ano ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Nakalimot, Ginipig ba? Oh, so para sa akin, eto may mga video rin tayo papanoorin mamaya. So wag na tayo mag-focus dyan. Dito tayo sa sinabi ni Kapuso Warriors. Masarap nga yan, Joey. Pero mas masarap yan kung may kasamang Pepsi Paloma, Cola. Hanggang ngayon, no, hindi sila nakaka-move on do sa Pepsi Paloma. Kahit na may nagpatunay na isa lang ho yung issue na ginawang issue lang na lamang ng isang sikat na talent manager noong panahon ng 80s or 60s ba? Tama ba ako? Na si Santos, ano ba yung pangalan na? Nakalimutan ko. Si Doc. Kung tawagin, si Doc. So, eto kasi yung mga ganitong banat, alam nyo, matagal na hong pasuyan. Matagal ng matagal ng gasgas. At ngayon, naliwanagan naman din tayo lahat na yung pala ay isang fake news at ginamit lang talaga ang Tito Vic and Joey para sumikat yung mga sexy beauty, soft drinks beauty noong araw na yun. So sa madaling salita ay noon pa naman ginagamit na talaga ang Tito Vic and Joey para makapag-angat ng isang pangalan sa industriya ng showbiz. No? So basahin natin yung mga komento dito. Okay. Sabi ni Braille Selga Valencia, kung may kinalaman sila dapat noon pa sila nakulong. Pero as of now, malaya sila at naman nagdedemanda. Pero mukhang may alam ka. Kaya kung ako sa'yo, punta ka ng Supreme Court, baka ikaw na lang yung hinihintay ng korte para mapakulong mo ang Tito Vic and Joey. Balitaan mo kami ha. Oy, basic lang yung basic lang yung tirada ni Braille pero tagus hanggang buto ha. Na sinundan naman ni Joanne Araneta. Kakasabi ko lang ng Araneta kanina no. Oo nga no, dapat siyang naging witness. Mukhang may alam siyang subukan niya. Baka umubra. Dapat mula umpisa na pangyayari hanggang sa pagkamatay ni Pepsi Paloma, dapat buong ang kwento. Totoo yun. O nga, baka malay mo, kasi yan ang gustong-gusto mo makulong ang Tito Vic and Joey. Yung sinasabi nyo na kagustuhan ng Tito Vic and Joey na mapasarado ang tape, bukod sa totoo rin naman yun. Joke lang. Walang ganon na walang ganon na iniisip ang Tito Vic and Joey. Maaari kami, pwede. Yan na natin si kawawa din yung mga staff dun. Abangan nyo yung video ko dun patungkol dun sa staff. Sa mga staff, may i-reveal tayo na malupit dun. Oo, kasi dati na-content ko na yan sa mga dati pang subscriber ko dito, si J. Guevara TV, dati na-content ko na yan na may nag-comment na isang staff ng tahan ng pinakamasaya na di ko alam cameraman or ano ba yun. Basta nag-comment siya sa video ko at kinontent ko siya at simulat sa pool hindi na siya nag-comment. Simula nun hindi na siya nag-comment. Hindi pala simulat sa pool. Oh, eto ba? Tinamaan yung admin nito. Paano? Walang magandang maisip na title kaya pinarehas na lang sa Sunday pinasara.
Sunday pinasara talaga. I like it. Sunday pinasara. Ang sagwa Sunday pinasaya. Tahanang pinasara. Siguro nagiging good vibes na eh. Alam nyo kayo, yung GMA Pro page, nagiging namin kayo, nagiging nakakawala kayo ng pagod. Oo, kasi nagkakalat kayo ng katangahan dito sa Pilipinas. Bro mo, nalulunok kayo maging pro page ng GMA, tapos mga boplax naman kayo. Tanghalian pinaka masaya ang huling linggo. Visit to si Alfredo Pani Sales Silva. Ang huling dalawa. Ano yung teleserye? Visit ka Alfredo Alfred Hoy Ungas, Nakapuso Warriors, mismong kasama ni Pepsi Paloma ang nagsalita na walang ginawang mali sina Joey Biri, ba't dito dikit-dikit? Joey, Vic at Richie Dorsey. Sa kanya. Yan, nga masakit dun eh. Hindi, alam nyo yung mga kalaban natin, mga Dabber Cats, hindi sila marunong tumanggap talaga ng pagkatalo. Di sinasabi nila na bakit papalitan na yung title, bakit napalitan na daw yung title, tapos sige pa rin daw pambabas sa tahanang pinakamasaya. Paano hindi kayo babash? Tignan nyo yung ginagawa ng mga vlogger nyo. Isa kasi isip-isip. Oo, mga lutang lagi mga vlogger nyo. I-ano nyo kaya yan, i-training nyo. Total si Isko Moreno magaling magsalita, dapat na-adapt ng kabila yun ng mga vlogger nila. Oo. Okay, dito na tayo. Dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, okay? Eto sabi ni wala to, dami account na naman to. Yung about po dun sa kanta na Spolarium, ito explain ko na rin sa inyo, baka nakakalimutan nyo. Ay nilinaw po na Eraserhead na hindi po nila tinutukoy doon na yung Joey at Enteng ay si Joey De Leon at Big Soto. Hindi po si Oran TBJ, hindi daw kasi mga mga chewin ata nila yun or mga ang ko dun sa kwento na yun, no? Tsaka wala na, tapos na to na na may nagsalita na about do sa issue eh. Sabi ni Pau Bendeo Soriano, Joey De Libog in the house, okay? Tingnan natin nga. Ay, ABS-CBN pala, Kapuso Warriors. Member pala nila. So, dami account to. Ay, dami account na naman nga. So, walang kwenta. Oo, mga mahinang nila lang. Pakita naman kayo ng mukha nyo kung talagang may mga bayag kayo. Oo. Diba? Admin, paano naman yung convicted na kaso ng rape, ayoko ituloy eh. Na matandang halusos, sabi ni Sulit Albin. Oo nga, no? Oo nga, no? Paano nga ba yan? Tanong lang din. Ako nagtatanong lang naman ako. Nagtanong lang din yung viewers, tanong lang din ako. Kasi kung pagsasamahin nyo, yung halusos na kulong, may record sa batas na nagkasala sa batas. Ang TBJ, hindi naman nakulong, pero pinagpipilitan na may ginawang mali. At samantalang may lumabas na kamakailan lang kay Julius Babaw na si Coca-Cola, si Cola, na wala nga namang katotohanan yung issue na yun, no? So wala tayong magagawa dun, mga utak talangka talaga yung mga yun. Puro kayo Pepsi, di naman napatunayan. Punta kayo Supreme Court, sabay nyo na i-apila ang Itbulaga trademark. Tama, tama nga. Kang Uso, mag-move on ka na. Dapat iban itong page na to. Oo nga, no? Diba? Ito mga Dabber Cats, tignan nga natin lakas nyo. Tignan natin ang lakas nyo. Sa lahat po ng mga Dabber Cats, try lang natin. Kasi si Bestfield na mas report na yun eh. Kaya bago na yung page niya ngayon. Ngayon, eto, may gagawin tayo.
ipakita natin sa mga kalaban. Kasi ito naman dapat na kayang-kaya natin magpa-shutdown ng isang page. Sa dami natin, oo, sa dami natin, posibleng hindi natin kayang gawin yan. Yung mga GMA Pro page, itry nga natin one time lang. Bukod sa wala na silang page, makukulong pa sila. Good luck. Try lang natin mga Dabarkads, no? Pero minsan nakakaawa din itong mga to. Baka kapag nawalan ng page to, hindi na sahuran to. Oo, and so pinotakti sila dito ng mga nasaan na yun, wala tuloy. Pinotakti sila dito ng basher, no? So, yan, si Kapuso, ilan ba sa nito, followers? 49K, mahinang nila lang pala ito Oo, so yan na natin yan, no? So, yan, mga Dabarkads, no? So, hindi na talaga. At ito, meron pa dito yung isa sa nakakatawa din to. Ito si Bispil. Tingnan nga natin yung mga pinaggagawa na naman nito. Oo, meron kasi dito ako nakita na magpapatuli na daw siya. Sabi niya, nandito ako ngayon sa ospital para magpatuli at nang magamit na. Sus ko. 2024 na di pa nagagamit ang little, ano to? Ano ka, sa Rendon? Kung kailang naging gurang, tsaka kung kailang naging madamo na yung ang kanyang puno yung kanyang hotdog inuugat-ugat na tsaka magpapatuli. Yung nga lang tubig. Mag-backfire. No? So yan, sa hospital siya. Siguro magpapatransplant to. Hindi kayo magpapalagay na ng suso si Bespil. Para malay mo magkatuluyan sila ni Paulo Contis. Ang may itsura din si Bespil, no, kahit paano, no. Hindi rin naman siya pangit, no. Pero kapag nagsalita na, doon mo na mapag-aalataan na wala, laglag na Pag nagsalita na si Bespil, unang tingin mo parang may itsura, malinis naman siya sa katawan, ewan ko lang. Isa kasi nandadaan sa filter. Oo. Pero pag nagsalita na siya, wala na, nga na. Oy, minsan kaya magkaroon kaya tayo. Oy, GMA GMA Pro page tsaka sa mga tape vlogger. Minsan magkaroon tayo ng Battle of the YouTuber. Ako versus kayong lahat is basta isa-isa lang. Boxing. I-chat ko si MG, si Makagago. I-chat ko kaya. Bigyan tayo ng break. Kahit hanggang 3 rounds lang. Hinamon no? Hinamon yung mo vlogger. Di minsan nag-usap kami nila Tol Crisuloy, sabi namin, Tol, wala na tayong tawag dito. I-content naman natin, hamunin natin sila suntukan. Sabi ko, may lalaban kaya? Sabi ni Crisulo, naku po. Sabi ni Crisulo, naku po, mukhang wala. Ewan ko lang, halos takot nga magpakita ng mga mukha, makipagsuntukan pa kaya. Sabi ko, try lang natin, malay mo, may pumalag. Huwag tayo lalaban kay Bespil, mangihi, tsaka kay Arn, kay Maring Ted. Baka imbis na makipagsuntukan yun, yumapos sa atin yun. Baka anong gawin sa atin yun, baka higupin yung lakas natin, ha? Baka mamaya, pag yapos nun, biglang yumuko, ha? Mahirap na. Kaya kailangan doon tayo sa talagang lalaban. Meron pa dito grabe yung katawan. Grabe ka, Bespil. Suko po, mag-move on na kayo mga vlogger ng ibang show. Excuse me. Bakit kailangan nyo pa idikit ang show na yan? Pansin nyo, di na ako masyadong magpo-post ng kung ano-ano para manahimik na ang lahat. Utang na loob.
kung wala kayong magandang sasabihin, masabi, better. Better wag na lang. Wag na lang, ano ba yun, lumalabas na yun. Wag na lang magkomento. Move on na, tapos na. Iba na ang titulo namin. Ang gawin nyo, post nyo mga ganap ng show nyo, paborito nyo. Sinisira nyo ang reputasyon ng idol nyo at host. Kung kailan lang nag-post ka asan na yung sa ipapatawag mo ang ang presidente. Saan na yun? Meron dito imi-meeting niya daw si si president, tito niya daw yun Anak ng tinmang ka naman asan na yun? Meron dito si Boy Sardinas chat ng chat Ay kachismis din no? Isang mapagpalang araw na Lunes sa'yo. Ayun, ito. Ay, nagsisimba rin pala si Bes, palakpakan. Kaso na yun, yung kay ay wala na. Si Burakas itong inayupak na to Oo, sigurado ka pala Wala na yung post niya. Kasi nakita ko nung mga kadabarkad, sabi niya, may President Marcos, ako ay may kipag-meeting sa'yo sa ganitong araw. Akala mo, nag-utos ng kapwa niya tambay no? Oo, sabi niya, Tito, sana mapansin mo itong post ko. Ayop, Tito. Anak ng timang ka. Minsan, di kita nakitang kamag-anak ka ng mga Marcos, Baka yung ibang presidente, baka si Ninoy kamag-anak mo. Ay, nako talaga, Bestfield. So, dito na tayo. Panoorin na natin to. Unahin natin tong kay Henyo Master. Na pinost ng may muntik to matapon yung kape ko. Pinuso ito ng isang vlogger. Tingnan natin. Joey De Leon, bumanat na. Paulo Contista, meme. Okay? Tingnan nga natin tong ano bang sinasabi nilang banat-banat na to na si Banat Bay. Joey De Leon may pang-asar na title para sa show ng Tape Incorporated. Tila si Henyo Master Joey De Leon naman ang nang-aasar ngayon sa Tape Incorporated. Ito nga ay matapos magbahagi ang batikang komedyante ng isang larawan na mayroong caption na konektado sa bagong titulo ng mga halusos sa kanilang show. Ayon kay Joey De Leon, "Eat na, eat bulaga na, tanghaling pinakamasarap." Kagad na naintindihan ng legit dabarkads ang kahulugan ng caption na ito ni Henyo Master. Matatandaan kasi na tahanang pinakamasaya ang... Wala pala akong mic. Una-una, doon sa caption ni Henyo Master na tahanang pinakamasarap. Masarap naman talaga manood ng Itbulaga. Pangalawa, tahanan. Tahanan, Itbulaga. Doon naman tayo laging parang tahanan na natin yun. Simula noon pa naman Simula noon pa naman, yan na yung tahanan natin tuwing tanghalian. Yan yung parang nagiging tahanan na natin na hindi kompleto yung tanghalian natin pag hindi natin sila napapanood. Tsaka ano ba yung bit-bit ni Henyo Master? Lobster yun. Ang sarap nun. Ang sarap nun. Ako, sumahod na ako dito pero hindi pa rin ako nakakabili ng ganung kalaki. Kaya sa lahat ng mga kapanood dito, baka naman. Sabay segue no? Ito yung bit-bit na Henyo Master, masarap yun, no? Itbulaga, tahanang pinakamasarap. Tama naman. Anong mali doon? Hindi naman banat yun Ang hirap kasi sa inyo kada may anong tawag doon sa mga cryptic post si Henyo Master, banat na agad doon sa kabila. Porket may tahanan lang, eto na agad. Ano ba yung tsaka ito wala pa naman tong show na to na yung tahanang pinaka ipapasara. Ay. Lalala ko yung comment kanina. Tahanang ipapasara.
Wala pa naman ho yung show na yan. May Itbulaga na. So ano pa ba? Ano pa ba yung sinasabi nyo? Kaya yung sinasabi niyang tahanang pinakamasarap, yung ngayon na nga, yung Itbulaga. Hindi itong show na to. Ito to kasi, nalimbawa, kung, sige, sabihin na natin na kung doon nga yung banat na inyo master na yun, di mag-thank you pa nga dapat kayo eh. Kasi sinabihan tahanang pinakamasarap, di ba? Dapat parang ano na yun, parang pinromote na kayo ni Henyo Master. Parang Joey, shout out. Oh, miss ko si parang Joey. Isa na tayo, alam na. Beer ata yung naano nito ni parang Joey. Joke lang. Baka ma-issue na naman kami na bayaran na vlogger. Okay, tuloy natin. Tulo ng kabilang kapo. Di rin maitatanggi na marami ang napangitan sa napakahabang title na ito ng Tape Incorporated. Kaya naman tila pinaganda na lang ni Henyo Master at binigyan pa ng idea ang kanilang karibal na New Time Show. Yun, totoo yun, binigyan pa ng idea. Diba? Pwede naman kasi, eto, bibigyan ko rin kaya idea. Tahanan ng bawat Pilipino. Wow. Tahanan ng walang tahanan. Tahanan ng ano ba maganda? O kaya mas maganda, TP-TV. O, di ba? TP-TV dapat TP. Alam mo si Special Force pag nagtitipi ka. Teleport. TP-TV. O, di ba ang ganda? Oo. TP-TV, tahanang pinakamasaya. Ay, hindi pala. Tatlong pala yun. Pinakamasaya. TPM. Maganda, di ba? Shortcut. Parang TBJ. Parang TBJ. TPM. TPM 7. Uy, maganda yun. Oo. Kaso, wait lang. T. Alam niyo na pag-aalataan na tong tape INC na to. Ang hilig nila sa letter T tsaka sa letter P. Sorry. Di yun. Tape Incorporated. Diba? Tape INC. Tape Incorporated. Diba? Tape T. Letter T. Tahanang, Tahanang, letter T pa rin. Tapos letter P naman. Pinaka masaya. Diba? TTP. Asag mapakinggan. Pwede rin naman. Gano'n na lang. TTP 7. Tahanang pinakamasaya. Tape. Di ba? O kaya tape the show. Tape your mouth. Dami pwedeng pangalan pala. Oo, bahala kayo. Tutusin yung sinabi pala na inyo, Master. Binigyan pa sila na idea nun. Diba? Tahanang pinakamasarap. Diba? Ayos yun. Tahanang pinakamasaya. Rendon Labador. Pwede rin ganon, no? Tahanang pinakamasaya. Directed by Brendon Labador. Ikaw, Rendon, ano kaya magandang nagano na ba si Rendon kung anong magandang suggestion doon sa title, kung anong magandang, kasi siya yung nag-unang nag-comment na ang pangit daw ng title. Meron ba? Comment nyo nga dyan. Okay, tuloy natin. Samantala, wala pang ito ng Tape Incorporated at ang mga host nito sa tanghaling pinakamasarap ni Joey De Leon. Gayunpaman ay hiling ng legit daw barkads na wag nang ipagpatuloy ni Joey De Leon ang mga ganitong hirit sa Tape Incorporated. Wait lang.
Parang wala naman ako narinig na ganun salita ng Dabarkads ah. Alam nyo, wala pa tong issue na to. Si inyo master, ganyan talaga mag-post yan. Laging may laging cryptic post. Ngayon, nagkataon lang na may issue ngayon, kaya halos lahat na lang ng post ni inyo master patama sa kabila. Pero samantalang, kung iisipin yung maigi, wala naman talagang kahulugan yun. Kuno na may bit-bit siya. Masarap yun eh. Itbulaga, nakalagay naman, di ba? Oh. E80 na, ay, Itbulaga na, tahanang pinakamasarap. O, anong meaning doon? Tsaka sa Dabarkads, wala naman ako nakikita ang gano'n. Ito rin, Sister Ray din, rin to eh. Vlogger kasi na Showtime to eh. Nila ay nagkakaroon lamang ng engagement ng kabilang kampo kapag ginagawa ito ni Henyo Master. Ngunit naiintindihan din nila ang nararamdaman ngayon ng komedyante dahil kung susumahin ay ganito rin asarin ni na Paolo Contis ang TVJ noong hawak nila ang titulong Itbulaga. Sa kabilang banda ay wala pang opisyal na Kala ko report tapos na. ng mga abogado ng Tape Incorporated sa pagkapanalo ng DBJ sa korte. Senyales na rin siguro ito na tuluyan na silang sumuko sa paglaban. Kaya naman ngayong taon ay magsisimula na talaga ang tunay na laban ng mga noontime show sa ating telebisyon. Okay? Ito, may isa pa. Yung sa... Ito, yung... Nilaglag nga ba? Ito, ibang vlogger naman to eh. Ang nakalagay, GMA Network, itinanggi na lumabag sila sa copyright infringement. Dito ako nabubulol eh. Nang kinaso ng... Nang kinaso ng TVJ sa kanila at tape. Okay, panoorin nga natin to kung anong. Balita ko nga yung tape, umaapila na naman daw, pero sa ibang video na natin panoorin yun. Welcome back sa aking channel, GMA Kapuso Network. Itinanggi na may kinalaman sila sa copyright infringement na ikinaso sa Tape Incorporated tigilan niyo nga dahil ako, sa GMA. paggamit ng Itbulaga trademark. GMA nilaglag nga ba ang Tape Inc? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Saraulo din tong GMA na to. Matapos ng kasuhan ng TVJ ang Tape Inc. at GMA Network tungkol sa copyright infringement Tumidilim. dahil sa paggamit ng ilegal na Itbulaga trademark, Kapuso Network itinanggi na may kinalaman sila sa kaso ng copyright infringement laban sa Tape Inc. Ayon sa GMA Network na hindi sila gumawa ng anumang paglabag sa copyright o hindi patas na kompetisyon laban sa legendary trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala rin bilang TVJ. Bakit nila itatanggi? Halos nasa vlog din namin yung mga yun. Wala na yung Tito Vic and Joey, pero nasa GMA pa yung mga mukha nila. Doon pa lang eh. So, saan nga tatanggi nyo? Tigilan nyo nga kami, GMA. Tungsin nyo. Tutusin nga, ang laki-laki na ng kinita nyo sa Tito Vic and Joey. Kayo ng Tape INC, kayo pa yung parang walang utang na loob. Gigigil ako sa inyo. Tutupad lamang ang mga obligasyon nitong kontraktual sa Television and Production Exponent o Tape Inc. tungkol sa pagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. Sa isang statement sa Instagram account nito noong Sabado ika-6 ng Enero, ipinunto ng Kapuso Network na isa lamang itong nominal party o sangkot lamang sa trademark ownership battle sa pagitan ng TVJ at Tape Inc. For accuracy and clarity of the public, the Regional Trial Court clearly found that GMA did not commit any act of copyright infringement or unfair. Diyan pa ako tawang-tawa sa GMA. Alam nyo, minsan GMA nakakainis na kayo. Sobra-sobra na yung inis ko sa inyo. Alam nyo ba, hirap na hirap ako pag binabasa ko yung English. Asan ba kayo? Nasa Pilipinas kayo ah. Inis na ako sa inyo eh.
Anak ng teteng na yan, lagi na lang English yung post nyo eh. Di ba pwedeng magtagalog naman kayo? Walang yan na yan. Hindi ko na nga aminado ako, may hirap ako at bulol-bulol ako magbasa na English. Pero naiintindihan ko yan. Ang akin lang, magtagalog kayo, Pilipino kayo, hindi kayo mga Amerikano. Kung pa English pa kayo, baka ikatwiran nyo, napapanood kayo ng buong mundo. Pwede wow. Pa English kung mga hinayupak na. Ay, yung sulat GMA statement of the case DBJ against Stephen Jimmy. Anak ng teteng na yan na akala mo mga foreigner, mga porket mga singkit lang yung mga boss dyan foreigner na agad. Kami tuloy mga vlogger dito hirap mag-reaction. Kakabulol-bulol na kami kakabasa na English. Makisama kayo. Kaya natin ikisama kayo sa amin. Ino-content na nga namin kayo tapos puro pa English yung ilalagay nyo dyan. Ay, demanding no? Nireactionan mo na, ginawan mo na ng vlog, kumita ka na, demanding pa. Ganun kami ng TBJ vlogger. Visit kasi nakakainis, lagi na lang English yung binabanat eh. Yun mo mga Amerikano, mga Pilipino naman. Paano yung mga bata na mga na gustong-gustong gustong-gusto na maka-apak ng GMA network. Sa mga hindi pa kayang basahin at intindihin yan, 'di ba? Isipin niyo nga, mag-adjust kayo ha. Kung kami nga rito hirap yung mga bata pa kaya. Kung sabihin nyo, hindi kasi sa mga bata to, kalukuhan yun. Halos lahat nga, yung cellphone ng mga mama nila, pag tulog na yung nanay nila, kalikot doon, kalikot yan. Nananawa rin yung mga bata sa Cocomelon, ha? Kaya minsan nagbabasa din ng mga chismis yan. Okay, play natin. Competition against the plaintiffs as it was merely complying with its contractual commitments against its airtime commitment with co-defendant Tape. Pagkatapos ay iginiit ng GMA na hindi kailanman kumuha ng anumang danyos ang TVJ sa kanilang reklamo laban sa network. Sa kabila nito, susundin ng network ang desisyon ng Regional Trial Court tungkol sa pagpapalabas ng mga episode ng Itbulaga sa mga platform nito. Malamang susundin nila yun lang gusto nyo. Kayo? Gumastos kayo ng milyon? Kalukuhan. Sabihin nila, susundin namin yan. Malamang, no choice na kayo. Bakit? Pag wala bang utos ng batas, baka hanggang ngayon, nakabalandra pa rin yung mukha ng Tito Vic and Joey dyan sa GMA. Aminin nyo kasi, eto GMA sa mga pro page yan, alam ko, napapanood nyo kami. Bukod sa isa na lang kayo ng mga mukha dyan. Aminin nyo kasi na malaking pinsala or napilay kayo nung nawala ang Tito Vic at ang Dabarkads dyan sa inyo. Yan ang hindi nyo maamin-amin pero talagang sampal talaga sa mukha nyo yan. Tingnan nyo, first time ever na nalugi sila na hindi pala nalugi na mahina yung kita nila pero maraming ads. Maraming sponsor pero lugi sila. Mas di hamak na mas malaki pang kinita yung ABS-CBN na nangungupahan lang sa kanila, naikisilong lang. Pero yun ang mas malaki pang kita. Samantalang sa kanila, lahat bagsak. Kulay pula. Doon sa revenue, sa YouTube, lahat kulay green pataas. Sa ABS-CBN. Pagdating sa GMA, lahat pula, nakabagsak na ganun. Di lang nila maamin-amin na malaki talagang kawalan ng Tito Vic and Joey sa kanila. GMA Network will refer the matter to our external counsel to avail of the proper remedies before the appellate courts. Ang pahayag ng network ay dumating isang araw matapos ang paghatol ng Marikina Regional Trial Court sa Legendary Trio bilang may karapatang may-ari ng Itbulaga trademark, kasunod ng kanilang ilang buwan na labanan laban sa Tape Inc. Okay? Dahil dito, binago ng Kapuso-based noontime show ang pamagat ng noontime show nito Dapat sa tahanang makakasuhan pinakamasaya noong 5 ng Enero episode nito bilang mainstay hosts Paulo Contis at Isko Moreno na kinilala ang desisyon ng korte.
Ngunit sa pagpapalit nga ng pangalan ng kanilang noontime show ay agad naman itong pinagtawanan at ininsulto ng mga netizens dahil mukhang hindi daw pinag-isipan ang nasabing bagong title at ang dating ay parang Sunday Pinasaya lang daw. Wala rin daw itong kadating-dating kumpara sa mga pangalan na katunggali nila na noontime show. Samantala, marami naman ang nagsasabi na mukhang nilaglag daw ng GMA Network ang Tape Inc. dahil sa pagpapahayag nila na wala silang kinalaman sa away ng TVJ at Tape Inc. Yan na, nag-aaway-aaway na sila. So, dati magkakakampi kayo ngayon na may mga kasukasuhan at may mga ano na kayo ngayon, parang ano kanya-kanya na kayo ng rason. Kesyo hindi kayo kasali sa away, kesyo ganito ganyan. Pero nung inahanapan kayo ng Tito Vic and Joey na kung ano masasabi nyo sa nangyaring gulong, nga kayo. Biruin mo Eto, hindi naman big deal sa Tito Vic and Joey yung ginawa nila ng GMA. So almost 28 years ang Tito Vic and Joey or ang Dabarkad sa GMA, no? Halos nasa 29 years ata sila dun. Ni minsan hindi nai-ere sa mga social media platform nila yung live ng Tito Vic and Joey. Sa kauna-unahan, di ba? Sa kauna-unahan, ginawa nila yun sa tape. Doon pa lang, doon mo masasaksihan, doon mo maiisip na talagang kampi sila at talagang tawag dito, dumidepende talaga sila sa tape-ayen. Biruin mo, yung TBJ yan, tagal-tagal na nandyan sa inyo. Minsan, di nga namin nakita dyan sa mga social media platform nyo. Isa pa, yung ano pa ba? Yung ano ba to? Nakalimutan ko to Ano ba yung isa pa na na ginawa yung kalimutan ko wala tuloy sa isip ko. Kaya mo na nga yun. Basta alam nyo, yung GMA hindi naman na talaga hindi na TBJ yung dun. Hindi na TBJ yung naglabas ng kanilang tunay na anyo. Kundi sila rin mismo. Kahit yung tape So yung mga host dyan, ulitin ko to sinabi ko, kahit yung mga host dyan, diba? Sila mismo yung naglabas kung ano talaga ang tunay na ugali nila. So sila mismo ang nagtulak na magalit sa kanila yung mga tao at malaman ng mga tao kung ano tunay na ugali ang meron sila. So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo sa mga napanood nyo at ng mga napanood natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Babasahin ko yan isa-isa. Kasi isa na kayo, minsan wala akong time kasi mag-edit pa ako. No? Medyo yun yung eyebag ko. Kumakapal na. Kaya sa makalawa, kailangan gusto mag-ano muna kami. Baka magbubura kami ng ng mga TBJ Defender. Para kahit pa paano makapag refreshing. At ayun, may shoutout sa lahat ng mga Dabarkads natin dyan na patuloy na sumusuporta sa Tito Vic and Joey at especially sa TBJ Defender. At huwag nyo pong kalimutan po pala yung Instagram, Twitter, Facebook, YouTube account, TikTok account ng TBJ. Pakasuportahan po. Ilalagay ko na lang dyan sa link yung channel o yung mga account ng Tito Vic and Joey. Yung mga TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube at sa Facebook yan. Kaya pakisuportahan din yung yung kanilang malaki na ako sa malaki yung followers pero mas maganda kung mas suportahan pa natin. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang. Yan, Jay Guevara ulit. At alam ko, di pa naman kayo nagsasawa sa mukha ko. At may shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang
ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan